po natin, din tayo magpapaligoy-ligoy pa. Kasi dalawa yung ating mga magiging resource person tonight. Mga kasabahay, we have the General Manager ng Philippine Retirement Authority. Ito po ay suki na namin sa kabilang ating himpilan sa Radyo La Verdad 1350. We have General Manager Benigdino Atienza. Sir, welcome to the show. Magandang gabi po. Yes, welcome and good evening po. Yeah. Okay, Lakay. Oh, ba't ako unang... Mag-retire ka na raw eh. Dahil ba sa retirement na pag-uusapan natin? No. Kasi si Lakay, for your information, GM, Lakay kasi, sabi niya ay ilang taon na lang magre-retiro na siya. That's why a while ago, I asked him, where do you want to retire? I was happy to learn from him na ang gusto pa rin niya is Baguio City, meaning to say that's Philippines. And also, Dr. Daisy, I asked her, where do you want to retire? In the Siyempre Philippines. dito. Yan. So, ibig sabihin, gusto pa rin nila sa Pilipinas. Oo naman. Yan ang pag-uusapan natin. GM, bumati po kayo sa ating mga manonood ngayong gabi po. Lalo na yung mga retired. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Bernat yan sa PRA po. Yan. Si GM is from Batangas. Batangas. Naku, marami mga beaches sa Batangas kung gusto doon mag-retire. Yan. Diba? Kaya lang, marami ng presyong dolyar doon. Diba? Naging popular po eh. Okay. First and foremost, para sa kabatiran ng ating mga kababayan na nanonood ngayong gabi, ano ba itong tinatawag na Philippine Retirement Authority? Under what office is this? Well, it's under the Department of Tourism. It's a government-owned and controlled corporation. It's a GOCC. Ang mandate dito is to attract foreign retirees, defined as foreign nationals and former Filipinos. Okay. Lakay. So Foreign. Pabalik bayan. Diba? Yes. Yung mga, kung ako ay isang European national, I want to retire in the Philippines kasi balitang-balita. There is no place like home, di ba? Meron tayong kasabihan na gano'n. Kahit na nga yung ibang mga may Hapon, yung ibang mga lahi sa mundo, gusto nila yung Pilipinas. My second question, Dr. Daisy, bago sa inyong dalawa ni Lakay. Ano ba ang ino-offer ng Philippine Retirement Authority dito sa mga gustong magretiro dito sa Pilipinas? Ang isa pong area where we're very competitive is yung sa cost of living natin. Very affordable talaga. And to a retiree whose assets are limited after a while, di ba? Kasi hindi na sila masyado kumikita. Importante talaga yung humahaba yung buhay ng resources nila. And that can happen only in the situation where the cost of living is low. So the Philippines is attractive to them in that regard. And then yung yung kultura natin, it's very open, madali silang maka-adjust dito. They're very inclusive tayo in many ways eh. In fact, we're very open to foreigners. And again, that's a plus for us. And the amenities are here. Schools, hospitals, shopping, entertainment, nandito lahat. So, hindi na tayo nahuli. Plus, we speak English. Especially for those who want, tawag nito, they want to move around. They want to understand the signs of in the road, in the shops. Malaking bagay yung English speaking tayo. And there's one thing we discovered along the way. Yung freedom natin. Our being a free society attracts people. It attracts them. Okay. We normally underestimate the value and the attractiveness of freedom. But to those who live in restricted societies, malaking bagay yung They freedom. really appreciate us. They appreciate the freedom of the press, freedom of the internet, freedom of expression, freedom of assembly. Malaking bagay sa kanila yan. So, let's say po merong mga Filipino, mga nasa abroad, okay, na gustong mag-retire dito, paano ang gagawin nila? Well, ang unang-una is, siyempre, mag-a-apply sila sa amin. Mga application forms available online. Okay. At saka dapat may passport sila na valid. And yung may mga requirement kami, like at least they should be 35 years old. And meron kaming hiningin counting deposit. Very competitive yan worldwide. Hindi kasi laki nung deposits required by other countries. Normally, mga $20,000 thereabouts, dollars.
$20,000 dito sa atin ang hinihingi niyo po. To be remitted from the outside. Kailangan may net foreign exchange generation tayo. Okay. Hindi Saan pwedeng, pupunta hindi yun? pwedeng nandito yung pera tapos ibibigay na lang sa amin. Kailangan galing sa labas. So, saan daw Saan mo po papunta deposit? yung 20,000 na yan? Ano po yun? Pupunta sa bangko ko yun. Di pagpasok doon, meron certificate of inward remittance. Tapos merong magbibigay kami ng certificate of Visa deposit. And normally that goes into a time deposit account. So bibigyan sila ng bangko ng certificate of time deposit. Na-roll over yun for as long as they stay in the program. Okay. Saan po ba yung lugar dito sa atin? Kung halimbawa gusto nilang mag-retire na. Ang pattern ho dito is Paano ano po ba yun? yung urban areas. And the concentration really is in the NCR. National Capital hindi na rin Region. nalalayo yung Baguio, Angeles, yan, Subic, yung Cebu, Davao, Dumaguete, yan yung mga napupuntahan. So, ano Tagaytay po kasama. Wow, yan, masarap sa Tagaytay. O, kung hindi pwede lakay sa Baguio, masyado malayo, mas malapit ang Oo naman. Tagaytay, di ba? Oo naman. Madami naman yung malamig na lugar Malamig, dito sa oo. atin. Oo. So, ano pong difference nung halimbawa mag-retire ka dito at doon sa abroad? Mayroon po ba kayong nakikitang May housing difference sa projects pa. mas pagdating mura sa ho dito. benefits? Yun ang Malaking una, bagay. mas Saka at home mura. ka dito. Kung Pilipino ka, at home ka dito. Oo naman. Oo. At siyempre, mas in chances na you have more friends here, di ba? Mas higher chance yun. More relatives. Although madaming pamilya talaga ng Pilipino, nag-ano na yan en masse, nag-migrate na. Pero, How much of them come back, hindi ako masyado sigurado. Yung mukhang buong clan naka-abroad na, very few ang umuwi. Ang maraming diversion dito, GM. Halimbawa, yung mga gusto magkarera, kabayo. Lahat ng diversion nandito. Sabong. Di ba? Yan ang mga diversion ng mga retired eh. Golf. Golf. Yung mga may kaya, golf ang Oo, medyo mahal yun. Magastos naman yung sinasabi nila kayo ng mga sugal Kasi naman sinasabi ni GM yun. kung yung halimbawa yung pension mo eh, pagdating dito sa Pilipinas, malaki-laki yun eh. Mahirapan kang ubusin yan pagka yung ikaw na lang exactly. eh. Kaysa gagastusin mo doon sa ibang bansa. Oo naman. Okay. Oo. GM, mayroon ba tayong datos more or less kung ilan ang bilang ng mga foreign nationals na gusto o nag-settle down na sila dito Yung sa sa amin Pilipinas? lang po, kasi ang madaming nag-retire dito, ang nag-asawa ng Pilipina. Ayun. Yun ang Hindi, sa mga hindi siguro. namin alam kung ilan yon. Oo. Ibang visa no, 13A eh. Yung iba naman, nag-TNT na lang, hindi natin alam yon. Yung mga, ang tawag nito, nakakuha ng quota visa, wala rin kami data. Yung mga nag-dual citizenship, hindi rin namin, mandate. Pero sa amin, ang cumulative gross enrollment is 35,000 na. Over a 28-year period. Oo. Ang neto nun, kasi may ingress, may egress eh. Ang mga neto nun is around 25,000. So ang minamanage naming pool of retirees, both principal and dependent, kasama na doon ng mga spouses and children, around 25,000. And it's growing very fast every month. Okay. Ako naman, GM, ang sa mga nakikita ko dyan, magandang programa. Yung mag-create tayo ng programa ng mga caregivers para sa mga retirees, di ba? Kasi nagpapadala tayo ng mga caregivers sa abroad, di ba? Bakit tayo mag-create ng caregiver para sa ating mga senior citizens din dito? Mga retirees, na kagaya ng binabanggit ninyo. Yung, Diba? Oo. Yung skills naman required to take care of a foreign retiree and a Filipino retiree or a Filipino elderly or a foreign elderly, pare-pareho lang naman ho yan. Ang magandang development sa atin, meron tayong National Center for Geriatric Health. And they're doing a lot to educate Filipinos on the care of people who grow old, no? Kasi ang dami yung needs talaga. Kumbaga dati merong pediatrician Para sa mga para sa Meron na bata. No, ngayon meron hong geriatrician Para naman sa mga... para sa matatanda. Yun yung pupuntahan mong doktor. Kasi sabi ko ang GM, Lakay. kung nagpapadala tayo ng caregivers sa abroad, bakit hindi tayo mag-develop ng mga caregivers para sila naman mag-alaga sa ating mga retirees dito? Na competitive din ang sweldo. Yes.
Dine-develop na ho yan. Yung mga, meron na tayong mga caregiver academies. Nasa program nila yun. So, ibig sabihin, nakadevelop na tayo. Yan ang binabanggit Marami na ganon. Yun nga lang, madaming nag-abroad. No? Pero, tuloy-tuloy, kasi madami tayong nurses na to begin with na unemployed or underemployed. So wala tayong problema sa ganun po? Sa tingin ko wala tayong problema sa supply, sa labor supply. Yes. Wala tayong problema dyan. So, tungkol naman po sa security, kasi ang bata at ang talagang mga matatanda, yan yung yan yung delikado pagdating sa seguridad ang pinag-uusapan. Meron po ba kayong dito sa security naman ng mga retiree natin? You mean physical security? Yes, yung mga bawa. Physical security and kasama na dito sa lahat ng larangan ng seguridad. Lalo na pagka solo siya, nagsosolo na. Dolyar pera. Oo, lalo na galing sa abroad, nag-retire dito. Meron talagang incidents kung minsan na gano'n. Kasi siyempre, kasi Pilipino yan o foreigner, kasi bata yan o matanda, kung minsan, people place themselves in situations where they invite attack. No? So, talagang nangyayari yun. Lalo na kung yung retiree medyo, hindi siya masyado sociable o masungit, no? O alam na madaming pera o mayabang sa assets niya, no? That retiree will invite attack kasi foreigner or Filipino. So malaking bagay din po talaga yung mga pag-uugali nila. Kami naman, we try to acculturate them about the ways of Filipinos. Although, may napansin kami, may mga diferensya rin among when I say diferensya, yung differences, yung hindi, alam nyo na, yung pagkakaiba. No? Kultura, that's one. Yung gano'n, mga cultural differences. Meron talagang mga kultura o races na talagang may problema sa, Pero, sa pakikipag, alam nyo na. GM, paano yan? Of course, lahat naman siguro, kung yung Pilipino pupunta sa ibang bansa, yung mararanasan mo, magkakaroon ka ng culture shock. Dito, paano nyo po yan ginagawa para at least hindi sila ma-shock, hindi sila ma-surprise na ito pala yung kulturang Pilipino? Do you teach them o paano? We have to, we have seminars. Okay. We have seminars. So that is kasama we yan? offer language courses. Okay. Oo. Pero alam nyo, hindi exactly kami. Yung mga kapwa natin Pilipino, ang nagtuturo rin sa kanila paano makibagay. Not necessarily the Philippine Retirement Authority. Well, we do our part. We have some seminars. Meron kaming code of conduct na pagdating nila, papaliwanag namin sa kanila, ito dapat ang nyo. Pero siyempre, hindi naman namin mapipilit. No? Maganda, nakakatulong para magandang ang nila pagkitungo sa bayan natin. Okay. Once and for all, sa lahat natin mga nanonood ngayong gabi, GM Atienza, ano po ang nais niyong sabihin, ipanawagan doon sa ating mga kababayan na nanonood, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte po ng mundo ngayong gabi? Well, for one, it takes a country to attract and retain foreign retirees. Malaking bagay yun. In the same way that perhaps it takes a village, to educate a child. Pangalawa, we should be aware that yung retirement migration, international retirement migration, is a great opportunity for our country. In fact, retirement migration will be the global economic paradigm. Kasi yan ang mag-create magre-restore ng balance among the developed countries and the developing countries. Kasi tayo, gaya natin, we can absorb, we can take care of the old people na mahal ng alagaan in the advanced countries. Yung nagbibigay ng malaking problema sa advanced countries, yung mga pangailangan ng matatanda, makakatulong tayo dyan. And yung, let's give emphasis sa caregiving. Kasi international caregiving will be one of the biggest businesses, global businesses during our time. So let's prepare for those, for that. Wala namang pupunta rito, hirit ko, wala namang pupunta rito na nag-apply for retirement, GM, na eventually, mga pedophile pala. Wala naman. We try to weed them out. May mga ganyan eh. Lalo kung single at Pero very strict naman yung inyong mga
ginagawang pag-check doon sa kanilang Well, mga... meron kaming NBI checking, meron kaming Interpol, Okay. try to get a police clearance if possible. Tapos meron kaming medical exam, meron kaming a mental health process na where they're evaluated sa nila, mental health nila. Once and for all, isa na lamang po, what do you intend to attain this year dito po sa Philippine Retirement Authority? Well, we want this will be our 29th year, no. We're trying to prepare for the 30th year, which is next year, 2015. So that we can make 2015 a year for consolidating the past 30 years and providing a future for the next 30. So, our efforts are directed towards that. Siyempre, yung higher enrollment, the last 3 years, ang dividends paid namin sa national government is 35% of all dividends paid during the 28-year history of PRA. Very good. So we want to top that. No? Yes. Okay. Okay, JM, thank you so much for your Maraming time. salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat. Ma'am Noel, good Babalik evening na po. lang ulit si GM. Okay. Okay, stay with us dahil magbabalik pa po kami ang inyong kaagapay.